Sinasabi nilang ang brilyante ang pinakamatigas na hiyas sa balat ng lupa, na kailangan nito ng libu-libong taon ng matinding init at bigat sa ilalim ng lupa bago lumabas ang tunay nitong ningning. Marahil ganoon din ang puso ng isang babae. Akala ko noon sapat na ang maging tapat, maging masunurin, at maging isang mabuting asawa para makuha ang pagmamahal na inaasam ko. Akala ko ang kasal ko kay Leandro de Villa ay isang kwentong pantasya na puno ng kislap at ganda. Ngunit sa gabing ito, sa gitna ng marangyang ballroom na puno ng mga taong mapagkunwari, nalaman ko ang isang malupit na katotohanan. Ang pag-ibig na ipinangako sa akin ay kasing huwad lamang ng mga peking kristal na nakasabit sa kisame. Ang bawat haplos at bawat pangako ay tila mga talim na dahan-dahang pumuputol sa aking pagkatao. Hindi ako narito para magmakaawa. Hindi ako narito para lumuha sa harap ng mga taong gustong makita ang aking pagbagsak. Dahil habang pinapanood ko ang unti-unting pagkabasag ng aking mundo, isang bagong uri ng lakas ang nabubuo sa aking dibdib. Isang lakas na mas matigas pa sa kahit anong diamante sa mundo. Sila ang nagturo sa akin na ang katarungan ay hindi nakukuha sa pagiging martir. Ang katarungan ay nililikha. Ibinigay ko sa kanila ang aking puso, ngunit kinuha nila ito at tinapakan. Ngayon kukunin ko ang lahat ng sa akin, ang aking dangal, ang aking sining, at ang aking hinaharap. Makinig kayong mabuti sa bawat tiktik ng orasan at sa bawat kislap ng mga hiyas na aking lilikhain. Dahil ang babaeng pilit nilang ibinaon sa limot ay nagbabalik na ngayon. At sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng bawat tapyas ng aking tadhana. Ako si Wilhelmina Salcedo at ito ang aking pagbangon. Maingat kong iniayos ang pagkakaukit ng huling piraso ng Rosa de Oro, ang kwintas na nagsilbing sentro ng marangyang selebrasyong ito. Ang bawat haplos ko sa ginto ay puno ng pag-iingat na tila ba ang hiyas na ito ang nag-iisang saksi sa lahat ng sakripisyo ko sa loob ng 12 taon. Sa salamin nakikita ko ang aking sarili, isang babaeng 8 buwang buntis, nakasuot ng bestidang seda na bumabalot sa aking namimintog na tiyan. Sa kabila ng bigat ng aking katawan, kailangan kong manatiling matatag para sa gabing ito. Wilhelmina, let me help you with that, wika ni Leandro habang lumalapit sa akin. Inaasahan ko ang isang halik o kahit isang marahang haplos sa aking tiyan, ngunit ang kanyang mga kamay ay dumiretso sa aking leeg upang ayusin ang lock ng kwintas. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatitig sa akin, kundi sa kinang ng mga diamante. You look acceptable tonight. Malamig niyang dugtong bago tumalikod upang harapin ang mga bisita sa ballroom. Hindi pa man ako nakakahinga ng malalim, ang malakas na tunog ng mikropono sa gitna ng entablado ay bumasag sa katahimikan ng aking isipan. Ang aking biyenan si Doña Eulalia ay nakatayo doon habang ang lahat ng mata ng mga elite ng Manila ay nakatuon sa kanya. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Ang boses ni Doña Eulalia ay kasing talim ng isang bagong hasang kutsilyo. Tonight was supposed to be a celebration of the De Villa heritage, but it has come to my attention that a serpent has been hiding in our midst. Naramdaman ko ang paghinto ng pintig ng aking puso. Sa isang mabilis na pagkilos, itinuro ni Doña Eulalia ang kanyang daliri sa akin. Wilhelmina Salcedo, hubarin mo ang Rosa de Oro. Ngayon din, Mama, anong ibig ninyong sabihin? Tanong ko habang pilit na pinapanatili ang poise sa harap ng mga kamera na nagsisimulang kumuha ng litrato. Huwag ka nang magdrama, Wilhelmina, I know you stole the De Villa pink diamond. Ipinasok mo ang sarili mo sa pamilyang ito para lamang dambungin ang aming kaban, hiyaw ng matanda. Kasunod nito, lumabas mula sa anino si Veronica, ang head designer ng aming kumpanya, at ang babaeng matagal ko nang pinaghihinalaang kalaguyo ng aking asawa. Veronica was clutching her chest, looking fragile and tearful. I'm sorry, Ate Mina. I tried to cover for you, but Leandro needs to know the truth. You've been selling our designs to our rivals. Lumingon ako kay Leandro, naghahanap ng kahit maliit na bakas ng tiwala. Ngunit ang aking asawa ay lumapit sa akin, hindi para protektahan ako, kundi para iabot ang isang asul na folder. Pirman mo na ito, Mina. I've already filed for annulment. Hindi ko hahayaang madungisan ng isang magnanakaw ang pangalan ng mga De Villa. My child deserves a mother with a clean reputation, not someone like you. Walang emosyon niyang sabi. Ang bawat salita ni Leandro ay parang mga martilyong dumudurog sa aking pagkatao. Walang tanong, walang investigasyon. Ang plano ay perpekto.
Sa harap ng buong lipunan, winasak nila ang aking dangal sa loob lamang ng ilang minuto. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso sa loob ng aking dibdib. Ang sakit na dapat ay magpapaiyak sa akin ay biglang nagbago. Sa halip na luha, isang malamig at rasyonal na galit ang bumalot sa aking sistema. Tiningnan ko si Doña Eulalia na nakangisi at si Veronica na nagtatago sa likod ni Leandro habang nagpapanggap na biktima. Ay bulong ko. Ang aking boses ay hindi nanginginig. Sa katunayan, ito ay kasing lamig ng yelo. 12 taon ng pagsisilbi, 12 taon ng paglikha ng yaman para sa inyo. Ito pala ang halaga nyon. Don't act like a martyr, Mina. Just sign the papers and leave. You are nothing but a common jeweler we picked up from the streets. Bulyaw ni Doña Eulalia habang ang mga tao ay nagsisimulang magbulungan. Huminga ako ng malalim. Ang aking kamay ay hindi nanginig nang kunin ko ang pluma mula sa bulsa ni Leandro. Sa harap ng lahat, inilapag ko ang folder sa isang lamesa at pinirmahan ang bawat pahina ng walang pag-aalinlangan. Congratulations, Leandro, sabi ko habang ibinabalik sa kanya ang folder. You just traded the only real gem you ever had for a piece of cheap glass. As for the Rosa de Oro, dahan-dahan kong hinubad ang kwintas at itinapon ito sa sahig. Ang tunog ng gintong tumama sa marmol ay tila isang hudyat ng aking paglaya. Keep it, it's as fake as your family's honor. Isang mabilis na singhap ang umalingaw-ngaw sa ballroom. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Doña Eulalia. Huwag niyo akong hahanapin kapag nalaman ninyong ang lahat ng disenyong hawak niyo ay mga abo lamang kung wala ako. Mabilis akong tumalikod at naglakad palabas ng ballroom. Hindi ako tumakbo. Ang bawat hakbang ko ay may bigat at dangal, kahit na ang bawat flash ng camera ay tila sumusugat sa aking balat. Pagdating ko sa parking lot, ang malakas na buhos ng ulan ay agad na bumalot sa akin. Mabilis akong sumakay sa aking sasakyan. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Hindi ako iiyak. Hindi ngayon. Kailangan kong makaalis dito. Kailangan kong protektahan si Nico. Pinaandar ko ang makina at mabilis na humarurot palayo sa impyernong iyon. Ngunit habang tinatahak ko ang madilim at madulas na kalsada ng Benguet, naramdaman ko ang kakaibang kagaanan sa pedal ng aking preno. Tinapakan ko ito ng paulit-ulit, ngunit ang sasakyan ay lalong bumibilis sa pababang bahagi ng kalsada. Ang malakas na hampas ng ulan sa salamin ay tila isang babala. Isang mabilis na sulyap sa rearview mirror at nakita ko ang isang itim na SUV na sumusunod sa akin, walang balak na tumigil. Naramdaman ko ang matinding takot para sa aking sanggol, ngunit kasabay nito ay ang pag-alala sa huling sulyap ni Leandro bago ako umalis. Alam nilang hindi ako makakarating sa dulo ng kalsadang ito. Habang ang sasakyan ay papalapit sa gilid ng bangin at ang tunog ng hangin ay tila isang sigaw ng kamatayan, itinuon ko ang aking buong lakas sa pagyakap sa aking tiyan. Nico, kakapit tayo. Bulong ko sa gitna ng kadiliman. Ang huling nakita ko bago ang lahat ay maglaho sa isang malakas na pagyanig ay ang kislap ng kidlat na tumama sa malayo na tila ba isang pangako ng isang bagyong paparating upang ubusin ang lahat ng Davila. Ang kadiliman ay tila isang malapot na likidong pilit akong nilalamon. Nararamdaman ko ang malakas na pagpintig sa aking sentido kasabay ng malansang amoy ng dugong humahalo sa amoy ng gasolina at basang lupa. Ang sasakyan ko ay nakabaligtad, isang wasak na kulungang bakal sa ilalim ng matatarik na bangin ng Benguet. Ang tanging naririnig ko ay ang mahinang pagpatak ng ulan sa nayupi kong pintuan at ang sarili kong gumaralgal na paghinga. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi rito. Hindi sa ganitong paraan. Inabot ko ang aking tiyan. Sa gitna ng matinding sakit na tila naghihiwa sa aking balakang, naramdaman ko ang isang mahinang sipa mula sa loob. Si Nico. Buhay siya. Ang munting buhay sa loob ko ang nagsilbing mitsa ng aking huling lakas. Gamit ang isang pirasong bubog na nasa tabi ko, pilit kong hiniwa ang seatbelt na sumasakal sa akin. Bawat galaw ay isang pagtitiis. Bawat hininga ay isang panalangin na puno ng puot. Nang tuluyan akong makawala, gumapang ako palabas ng bintana. Ang malamig na putik ay yumakap sa aking mga daliri. Sa gitna ng dilim, isang pares ng sapatos ang huminto sa tapat ng aking mukha. Isang babaeng may hawak na itim na payong, ang kanyang mukha ay nababalot ng misteryo sa gitna ng gabi. Sabi ko na nga ba, mas matigas ang loob mo kaysa sa inaakala nila, wika ng babae. Siya si Doña Jacinta, ang mortal na kaaway ng mga Davila,
sa negosyo ng alahas. Gusto mo bang mabuhay, Wilhelmina, o gusto mong mamatay na lamang dito bilang isang talunang asawa? Tinitigan ko siya ng may nanlalabong paningin. Gusto kong magbayad sila, lahat sila. Kung gayon, simulan natin ang iyong paglalaho. Sagot niya habang inuutusan ng kanyang mga tauhan na buhatin ako. Dinala ako ni Jacinta sa isang lihim na klinika. Doon sa gitna ng mga aparatong medikal at puting dingding, isinilang ko si Nico. Ang kanyang unang iyak ay tila isang deklarasyon ng giyera laban sa pamilyang nagtangkang pumatay sa amin. Habang yakap ko ang aking anak, napanood ko sa maliit na telebisyon ang balitang yumanig sa buong bansa. Isang wasak na sasakyan ang natagpuan sa ilalim ng bangin. Sinunog ito ng mga tauhan ni Jacinta bago pa man dumating ang mga pulis kasama ang isang katawang hindi na makilala na kinuha mula sa isang punerarya. Ang headline ay malinaw, namatay na ang taksil na asawa ni Leandro Davila. Nakita ko sa screen si Leandro, suot ang kanyang itim na Amerikana, kunwaring nagpupunas ng luha sa harap ng mga reporter, habang si Doña Eulalia ay nakasuot ng bilong itim na tila ba isang nagdadalamhating ina. Sa tabi nila nakatayo si Veronica, suot ang Rosa de Oro na itinapon ko ang kwintas na ninakaw nila mula sa aking mga disenyo. Ang kapayapaan ay para lamang sa mga patay, Leandro. Bulong ko habang pinagmamasdan ang kanyang mapagkunwaring muka. Ngunit ang impyerno ay para sa mga taong gaya nyo at ako ang magdadala niyon sa inyo. 5 taon ang mabilis na lumipas. Ang Paris ay isang lungsod ng liwanag, ngunit sa loob ng aking atelier sa Place Vendôme, tanging ang ningning ng mga hiyas ang nagbibigay ng buhay sa aking mundo. Wala na si Wilhelmina Salcedo na nanginginig sa takot sa bawat bulyaw ni Doña Eulalia. Ang babaeng nakaharap sa malaking salamin ay si Madam W., ang pinakasikat at pinakamisteryosong jeweler sa buong Europa. Ang aking buhok ay maikli at matalas, ang gupit ang aking mga mata ay tila 2 itim na brilyanteng hindi marunong mabali. Sa tabi ko ang 5 taong gulang na si Nico ay tahimik na naglalaro ng mga magnifying glass at sketch pads. May talino siya sa mga hiyas na minana niya sa akin, ngunit ang kanyang mga mata ay ang malamig na mga mata ni Leandro, isang palagiang paalala kung bakit kailangan kong maging malupit. "Maman, are we going back to Manila?" Tanong ni Nico sa kanyang malambing na boses. Hinaplos ko ang kanyang buhok ng may rasyonal na pagmamahal. "Yes, Nico. It's time to show them that a Salcedo never dies. We are going back to collect the debts of the past." Pumasok si Doña Jacinta sa silid bitbit, ang isang imbitasyon na may gintong tatak ng pamilya Davila. Isang jewelry expo para sa kanilang 100th anibersaryo. Ang pamilyang pilit akong ibinaon sa putik ay naghihingalo na ngayon dahil sa kawalan ng mga bagong disenyo, at ang huling pag-asa nila ay ang makakuha ng partnership mula sa tanyag na Madam W. Leandro is desperate, Mina. He has no idea that the woman he is begging to save his company is the same wife he left for dead. Ani Jacinta nang may mapanuyang ngiti. Tinitigan ko ang imbitasyon. Ang aking mga kamay ay hindi nanginginig. Sa katunayan, nararamdaman ko ang isang kakaibang sigla sa aking mga ugat. Ito na ang sandaling hinintay ko. Ang bawat disenyo ko sa loob ng 5 taon ay may nakatagong serye ng microcodes na tanging ako lang ang makakapag-activate. Sa isang pindot ko, ang lahat ng alahas na ipinagmamalaki ng mga Davila ay magiging mga piraso lamang ng walang kwentang bakal. Ihanda ang private jet, utos ko sa aking assistant sa isang boses na walang bakas ng pag-aalinlangan. "And tell the media that Madam W is finally coming home. But tell them she prefers to meet the Davillas in public. I want to see the color drain from their faces when they realize that the diamond they tried to crush has become the hammer that will shatter them." Tumingin ako sa bintana ng aking opisina, tanaw ang Eiffel Tower sa malayo. Ang ulan ay nagsimula na namang pumatak, ngunit sa pagkakataong ito hindi na ako ang babaeng nahuhulog sa bangin. Ako na ang bagyong wawasak sa lahat ng kuta ng mga Davila. Ang hangin ng Maynila ay may halong amoy ng alat at usok, isang pamilyar na yakap na nagpapaalala sa akin ng lahat ng hapdi ng nakaraan. Nakatayo ako sa gitna ng presidential suite ng Peninsula Manila habang tinatanaw ang naglalakihang mga gusali sa labas. 5 taon na ang nakalilipas mula nang itapon ako sa gilid ng bangin na parang isang basahan. Ngayon ang bawat hininga ko ay may kalakip na kapangyarihan at pag-asa. "The car is ready, Madam W., wika ng aking assistant na si Celine,
Tumingin ako sa malaking salamin. Ang suot kong itim na terno ay hapit sa aking katawan seryoso ngunit nagpapahayag ng autoridad. Ang aking mukha ay nababalot ng isang sopistikadong maskarang yari sa manipis na puntas at maliliit na diamante, isang trademark ni Madam W na nagpapanatili ng aking misteryo. Walang makakakilala sa mahiyaing Wilhelmina sa likod ng matatalas na kilay at madidilim na labing ito. Ang International Jewelry Expo ay ginaganap sa mismong hotel kung saan ako huling pinaratangan ng pagnanakaw. Pagpasok ko sa ballroom, ang ingay ng mga tawanan at tunog ng mga kubyertos ay biglang huminto. Ang mga mata ng lahat ay natuon sa akin, ang misteryosong reyna ng sining mula sa Paris. Sa gitna ng silid nakita ko sila. Si Doña Eulalia na tila lalong tumanda ang mukha dahil sa kapal ng kolorete, at si Leandro na nakasuot ng mamahaling Amerikana, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang pagod. Sa tabi nila ay si Veronica na halos malunod na sa dami ng alahas sa kanyang katawan, mga alahas na alam kong ako ang nagdisenyo. Madam W, isang malaking karangalan na makaharap kayo, Tin. Bungad ni Leandro habang lumalapit sa akin. May kasama siyang pilit na ngiti. Ang uri ng ngiti na ginagamit niya noon upang paamuin ako. Hindi ako sumagot agad. Hinayaan ko ang ilang segundo ng katahimikan na balutin ang aming pagitan. Naramdaman ko ang kanyang pagkakailang habang tinititigan ko siya mula sa likod ng aking maskara. I heard your company is struggling, Mr. De Villa. Malamig kong panimula. Ang boses ko ay kontrolado, rasyonal, at walang kahit anong emosyon para sa lalaking dati kong minahal. You've been recycling the same concepts for 5 years. Boredom is the enemy of luxury. Namutla si Leandro sa tindi ng aking direktang pasaring. We are undergoing a transition, madam. That's why your partnership is crucial for us. Gusto naming ipakita sa inyo ang aming pinakabagong obra maestra, ang Veronica's Tears. Inilabas niya ang isang kulay ubeng kahon. Sa loob nito ay isang kwintas na may malaking sapiro. Sa isang sulyap pa lang alam ko na ang bawat lamat nito. Ito ang disenyong ninakaw nila sa akin noong gabi ng aking aksidente. Obra maestra, isang manipis at mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. This is amateur work, Mr. De Villa. The cut is inconsistent and the setting is too tight, choking the stone's natural light. Para itong gawa ng isang taong nagnanakaw ng ideya, ngunit hindi alam kung paano ito bubuin ng may kaluluwa. Isang malakas na singhap ang umalingaw-ngaw sa paligid namin. Nakita ko ang paghigpit ng hawak ni Doña Eulalia sa kanyang baston. Si Veronica naman ay tila sasabog sa galit, ngunit kailangan niyang magpigil dahil sa dami ng mga reporter na nakapaligid sa amin. How dare you critique our brand like that? Bulyaw ni Doña Eulalia, ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. We are the De Villas. Kami ang nagtatakda ng antas ng karangyaan sa bansang ito. Dahan-dahan akong humakbang palapit sa kanya. Nararamdaman ko ang bawat pintig ng aking puso, ngunit ito ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding kway-kam ng paghihiganti. Ang antas ninyo ay kasing baba ng putik, Doña Eulalia. Bulong ko sapat lang para sila lang ang makarinig. I don't partner with thieves. I replace them. Mabilis akong tumalikod at naglakad patungo sa kabilang dulo ng ballroom kung saan naghihintay ang mga international na buyer. Nararamdaman ko ang titig ni Leandro sa aking likuran, isang halo ng pagtataka, pangamba, at isang kakatuwang pamilyar na damdamin. Sa gitna ng aking pakikipag-usap sa mga dayuhang investor, naramdaman ko ang mabilis na pag-vibrate ng aking phone sa loob ng clutch bag. Isang text mula kay Jacinta. Veronica is checking the guest list and the hotel security cameras. She's starting to doubt your identity. Be ready, the snake is starting to hiss. Hindi ako natinag. Sa halip, lalong naging matalas ang aking mga sagot sa mga kausap ko. Ang bawat salita ko ay tila mga tapyas ng diamante perpekto at walang butas. Bago matapos ang gabi, isang huling anunsyo ang aking binitawan sa harap ng media. The Salcedo Academy of Fine Jewelry is officially open for partnership. But we have one condition: we do not accept applications from companies with questionable ethics. Habang papalabas ako ng hotel, nakita ko si Leandro sa dulo ng hallway. Hinabol niya ako, ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Madam W, wait. There's something about you, the way you speak, the way you look at diamonds. Sino ka ba talaga? Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Huminto ako, ngunit hindi ako lumingon. I am the ghost of the opportunities you wasted, Leandro. Don't worry, hindi na magtatagal at makikilala mo rin ako ng lubusan.
Pero sa ngayon masanay ka na sa dilim. Dahil ang liwanag ng aking mga hiyas ang magbubulag sa iyo. Mabilis akong sumakay sa naghihintay na sasakyan. Pagkasara ng pinto naramdaman ko ang pagdaloy ng adrenaline sa aking mga ugat. Ang unang hakbang ay tapos na. Nasaktan ko ang kanilang dangal at sinimulan ko ng ubusin ang kanilang kumpiyansa. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang maliit na detalye ang kumuha ng aking atensyon. Isang itim na sobre ang nakalapag sa upuan ng aking sasakyan. Pagbukas ko nito, isang lumang litrato ang bumungad sa akin. Litrato ito ng aking ama, kasama ang ama ni Leandro, na may nakasulat na pulang tinta. Ang utang ng dugo ay binabayaran ng hiyas. Ingatan mo ang iyong anak, Wilhelmina. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking mga kamay. Hindi lang ang mga Davila ang kalaban ko sa larong ito. May isang anino mula sa nakaraan ang pilit na humihila sa akin pabalik sa putik. Ang bawat tiktik ng orasan sa dingding ng aking suite ay tila bawat tibok ng kaba sa aking dibdib, ngunit hindi ako papayag na makita nila ang kahit anong lamat sa aking baluti. Nakaupo si Nico sa sofa, tahimik na naglalaro ng kanyang mga building blocks, inosente sa bagyong nagbabantay sa labas ng aming pintuan. Ang katahimikan ay nabasag nang marinig ko ang mabilis na pagpasok ni Celine. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Madam, andito po ang pamilya de Villa. May kasama po silang mga abogado at mga pulis. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi pa man natutuyo ang hamog ng gabi pagkatapos ng expo heto, na sila mga buwayang gutom sa kapangyarihan. Papasukin mo sila, Celine. Huwag mong hayaang isipin nilang may itinatago tayo. Bumukas ang pinto ng may lakas na tila ba pagmamay-ari nila ang bawat sulok ng silid na ito. Unang pumasok si Doña Eulalia, ang kanyang baston ay tumatama sa sahig ng may autoridad. Kasunod niya si Leandro na ang mga mata ay agad na dumiretso kay Nico. Nakita ko ang panandaliang paghinto ng kanyang paghinga. Ang mukha ni Nico ay tila isang salamin ng kanyang kabataan mula sa hugis ng ilong hanggang sa lalim ng mga mata. Direct to the point, Wilhelmina. Alam naming ikaw iyan sa likod ng maskarang iyan, puwan. Bulyaw ni Doña Eulalia habang itinuturo ang kanyang daliri sa akin. At ang batang iyan, he is a de Villa. He is the rightful heir to our throne. Ibinabalik namin ang lahat ng kasong isinampa namin noon kapalit ng bata. Ibigay mo sa amin ang aking apo. Tumayo ako ng dahan-dahan, ang bawat galaw ko ay rasyonal at puno ng poise. Hindi ako nanginginig. Sa katunayan, ang bawat salita niya ay tila hangin lamang na dumadaan sa aking pandinig. Your grandson, nakakatawa, Doña Eulalia. 5 years ago, tinawag niyo akong magnanakaw at pinalaya sa gitna ng ulan. Ngayon, pagkatapos ninyong malamang may buhay na nagmula sa sinapupunan ko, bigla kayong nagkaroon ng malasakit. Mina, please, don't do this. I saw his face. He is my son. Sabi ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon na tila ba siya ang biktima sa kwentong ito. Lumingon ako sa kanya nang may matatalas na mata. Son no Leandro, he is Nico Salcedo. Ang ama niya sa kanyang birth certificate ay nakatala bilang unknown. Dahil noong gabing kailangan ko ng asawa, mas pinili mong maniwala sa lason ni Veronica. Noong gabing kailangan ng batang ito ng ama, mas pinili mong hayaang putulin ang preno ng sasakyan ko. Namutla si Leandro habang si Doña Eulalia ay humakbang ng pasulong inilalabas ang isang subpina. Gagamitin namin ang lahat ng koneksyon namin, Wilhelmina. Ipapahayag namin sa buong bansa na isa kang irresponsableng ina na nagtatago sa likod ng peking identity. We will take him legally or not. Sa halip na matakot, lumapit ako sa kanila. Ang distansya namin ay sapat na upang maramdaman nila ang lamig na nagmumula sa akin. Legally? Sige, subukan nyo. Pero bago nyo gawin yan, tandaan nyo ito. Ang Madam W na kaharap ninyo ay hindi lamang isang jeweler. I hold the patents to 70% of the designs your company is currently selling. One call from me, and a global injunction will freeze every single asset you have. Are you willing to trade your entire empire for a child who doesn't even know your names? Napatigil ang matandang Donya. Ang kanyang pagmamataas ay tila nabangga sa isang pader na bakal. At isa pa, dugtong ko habang kinukuha ang aking phone. Celine, called the hotel security and the French embassy. Sabihin mo may mga trespassers na nanggugulo sa isang French citizen. I am no longer under your jurisdiction, Doña Eulalia. I am a guest of this country with diplomatic protection. You
You've changed, Mina. You're heartless, sigaw ni Leandro. No, Leandro, I just learned how to calculate. Katulad ng ginawa ninyo sa akin noon, sagot ko habang itinuturo ang pinto. Leave now, bago ko pa maisipang i-release sa media ang recording ng pag-uusap natin ngayon. Habang papalabas sila ng may labis na pagkahiya at galit, nakita ko ang titig ni Doña Eulalia, isang titig na nangangako ng madugong digmaan. Alam kong hindi sila titigil. Gagamitin nila ang media, ang batas, at ang bawat dumi ng lipunan upang durugin ako. Nang tuluyan na silang makalabas, naramdaman ko ang mahinang paghila ni Nico sa aking damit. Maman, who are those angry people? Binuhat ko siya at hinalikan sa noo. Just some broken pieces of glass, Nico. Don't worry, Maman knows how to sweep them away. Ngunit sa gitna ng katahimikan, tumunog ang aking phone. Isang unknown number. Mina, it's Di Pilar. Please mag-usap tayo. May hawak si Leandro na ebidensya laban kay Jacinta. If you don't give them Nico, they will destroy the only person who saved you. And Nico, he is in danger. Hindi lang sila ang naghahanap sa kanya. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking pakiramdam. Ang digmaan para kay Nico ay nagsisimula pa lamang at tila ang mga taong pinagkakatiwalaan ko ay may mga aninong itinatago sa dilim. Ang bawat kislap ng aking mga hiyas ay may kapalit na panganib. At sa pagkakataong ito, hindi lang sining ang nakataya, kundi ang buhay ng aking anak. Ang sikat ng araw sa Manila ay tila isang malupit na ilaw na naglalantad sa bawat dumi ng lungsod. Sa telebisyon sa loob ng aking sasakyan, bumungad ang mukha ni Veronica na basang-basa ng luha. Nakaupo siya sa isang sikat na talk show, hawak ang isang panyo habang nanginginig ang kanyang mga balikat. Madam W is a bully, hikbi ni Veronica sa harap ng milyon-milyong manonood. Gusto niyang sirain ang De Villa Jewels dahil sa inggit. I am just a simple designer trying to protect our family's legacy. Inatake niya ako sa expo, pinahiya, at ngayon, pati ang kalusugan ko ay naapektuhan na. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi habang pinapanood ang kanyang pagganap. Ang mabulaklak na laso ni Veronica ay sadyang idinisenyo upang makuha ang awa ng publiko, ang klasikong taktika ng isang pa-victim. Alam niyang sa kulturang ito, ang taong mas maraming luha ang madalas na pinaniniwalaan. Madam, the social media sentiment is shifting, paalala ni Celine habang nakatingin sa kanyang tablet. Tinatawag kanilang the cold-hearted queen. Ang mga De Villa ay gumagamit ng mga bot accounts para palakasin ang ingay laban sa iyo. Let them talk, Celine, sagot ko nang hindi inaalis ang tingin sa labas. Ang emosyon ay madaling manipulahin, ngunit ang ebidensya ay hindi nagbabago. Statistics and facts are louder than tears. Nagpahatid ako sa isang tagong cafe sa Makati upang makipagkita kay Gio, ang tanyag na gemologist na matagal ko nang pinagmamasdan. Si Gio ay kilala sa kanyang pagiging rasyonal at tapat, mga katangi ang bihirang mahanap sa mundong ito. Nang dumating ako, nakaupo na siya doon, hawak ang isang baso ng itim na kape. Madam W, o mas tamang tawagin kitang Wilhelmina Salcedo. Bungad niya nang walang paligoy-ligoy. Hindi ako nagulat. I see you've done your homework, Gio. That's exactly why I need you. Leandro is desperate. Patuloy ni Gio, ang kanyang boses ay seryoso at walang halong biro. He asked me to certify a batch of stones they recently acquired. Sinasabi nilang galing ito sa isang legal na minahan sa Africa. But the molecular structure says otherwise. They are blood diamonds, Mina. At si Veronica ang pumirma sa mga acquisition papers. Inilapag ko ang aking mga gamit at tinitigan siya. Gusto nilang gamitin ang charity auction sa susunod na linggo para i-dispose ang mga batong iyon. Gagamitin nila ang pangalan ng mga ulila upang linisin ang kanilang dumi. Anong balak mo, dama ba? Tanong ni Gio. I will not stop the auction, sabi ko nang may kasamang matalim na tingin. I will let them sell every single piece. At sa sandaling maibenta na ang lahat, doon ko ilalabas ang laboratory reports na ikaw ang gagawa. I want them to fall from the highest peak of their pride. Bago kami maghiwalay, iniabot sa akin ni Gio ang isang maliit na folder. Ito ang mga records ng supply chain nila. May isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw sa mga logistics documents. Pilar Salcedo. Ang tiyahin mo ang nagpapadulas sa mga dokumento sa Bureau of Customs. Naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking dibdib, ngunit agad ko itong pinigilan. Ang emosyon ay isang luho na hindi ko kayang bayaran sa sandaling ito. Kung ang tanging pamilyang natitira sa akin
ay mas piniling maging kasangkapan ng aking mga kaaway, kailangan ko silang ituring na bahagi ng problema. Pag-uwi ko sa hotel, nakita ko si Di Pilar na naghihintay sa labas ng aking suite. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang lumang bag. Mina anak, kailangan nating mag-usap. Pagsusumamo niya. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Ang mga De Villa, may hawak silang lihim tungkol sa pagkamatay ng iyong ama. If you keep pushing them, they will release it. Sisirain nila ang alaala ng tatay mo. Tinitigan ko ang aking tiyahin. Ang bawat kunot sa kanyang mukha ay tila isang mapa ng mga kasinungalingan. Di Pilar, is it about the secret o dahil natatakot kayong mawala ang mga benepisyong ibinibigay ni Leandro sa inyo? Anong ibig mong sabihin? I know about the logistics papers, di malamig kong sagot habang binubuksan ang pinto ng aking suite. You're not here to protect me. You're here to protect your own skin. Huwag niyo nang gamitin ang tatay ko bilang panakipbutas sa inyong pagtataksil. Mina, please, Leandro is still the father of your child. Sigaw niya habang isinasara ko ang pinto. He stopped being a father the moment he let his mother try to kill us. Huling hirit ko bago tuluyang ilock ang pinto. Sa loob ng madilim na silid naramdaman ko ang bigat ng lahat. Ang mabulaklak na laso ni Veronica sa labas. At ang pagtataksil sa loob ng sarili kong pamilya. Kinuha ko ang isang piraso ng hindi pa natatapyas na diamante at hinawakan ito ng mahigpit. Ang diamante ay nabubuo sa ilalim ng matinding pressure at ganoon din ako. Sa susunod na linggo sa charity auction, titiyakin kong ang bawat luha ni Veronica ay magiging isang tunay na dahilan ng kanyang pag-iyak. Hindi ako biktima. Ako ang hustisyang matagal nilang kinalimutan. Ang katahimikan ng hating gabi ay tila isang babala. Sa loob ng aking pansamantalang workshop sa Makati, ang tanging liwanag ay nagmumula sa aking desk lamp. Ngunit nang buksan ko ang aking vault upang suriin ang original design book, ang kaluluwa ng aking laban, at ang nag-iisang ebidensya ng aking sining ay tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Walang laman ang vault. Ang notebook na naglalaman ng mga orihinal na sketsa ng Rosa de Oro at ang bawat piraso ng aking henyo ay naglaho. Naramdaman ko ang isang presensya sa aking likuran. Hindi ako lumingon ng mabilis. Pinanatili ko ang aking rasyonal na pag-iisip. Sa anino ng pintuan nakatayo si Di Pilar. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang sobrang puno ng pera. Mina, patawarin mo ako. Pabulong niyang wika, ang boses ay nanginginig sa tindi ng pagkakasala. Kinuha ni Leandro ang Siyong Kim Juan ng pamilya natin. Sisingilin daw niya ang lahat ng utang ng tatay mo noong una. Ang tanging paraan para maligtas ang kabuhayan natin ay ang ibigay ang libro mo. Humarap ako sa kanya. Walang sigaw, walang paghagulgol. Ang tanging nararamdaman ko ay ang unti-unting pagtigas ng aking puso. Tila ba ito ay nagiging isang piraso ng obsidian maitim makintab at hindi nababasag. Utang na loob ding tanong ko, ang boses ko ay kasing lamig ng bakal. Ibinenta niyo ang aking buhay para sa isang gusaling luma. Ibinigay niyo sa mga pumatay sa akin ang tanging sandata ko. Mina, pamilya pa rin sila ni Nico. Sinabi ni Leandro na kapag nakuha niya ang libro, titigilan na niya ang kaso. Lumapit siya upang hawakan ang aking kamay, isang halik ng pagtataksil ang idinampi niya sa aking pisngi. Marahan ko siyang itinulak. The blood of a Salcedo is thinner than the gold of a De Villa, apparently. Simula sa gabing ito, wala na akong tiyahin. Umalis kayo, isama niyo ang perang iyan na amoy dugo at dumi. Nang lumabas si Di Pilar, tumunog ang aking phone. Isang video call mula kay Doña Eulalia. Lumitaw ang kanyang mapagmataas na mukha, hawak ang aking design book. Sa likod niya nakatayo si Leandro, umiiwas ang tingin sa camera. Wala ka ng laban, Wilhelmina Chasa. Tawa ng matandang Donya. The law recognizes the person who holds the original sketches. Ngayon, ikaw na ang lalabas na nagnakaw sa amin. Madam W is nothing but a fraud. Bukas ang buong mundo ay malalaman ang iyong kahiyahiyang sikreto. Enjoy the book while you can, madam. Sagot ko ng may tipid ng ngiti. Dahil ang papel ay madaling masunog. Pero ang talino, iyan ang hinding-hindi niyo makukuha sa akin. Pinatid ko ang tawag bago pa man siya makasagot. Ngunit hindi pa man ako nakakahinga, isang matapang na amoy ng usok ang pumasok sa aking silid.
Mula sa bintana nakita ko ang mabilis na pagbuga ng apoy mula sa unang palapag ng aking workshop. Ang mga tauhan ni Leandro ay hindi lamang nakuha ang libro. Gusto nilang burahin ang lahat ng aking kasalukuyan. Mabilis na bumukas ang pinto at pumasok si Gio. Mina, kailangan nating lumabas. The fire is spreading too fast. Bago ako sumama sa kanya, mabilis kong kinuha ang aking laptop at ang maliit na scanner na nakatago sa ilalim ng aking lamesa. Sa gitna ng init at makapal na usok, naramdaman ko ang proteksyon ng mga bisig ni Gio habang inaalalayan niya ako pababa ng hagdan. Ang bawat hakbang namin sa gitna ng naglalagablab na paligid ay tila isang sayaw sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nang makalabas kami sa kalsada, hiningal kaming pinanood ang paglamon ng apoy sa aking mga kagamitan. Sa di kalayuan nakita ko ang itim na sasakyan ni Leandro na dahan-dahang umaalis. Nakuha nila ang lahat, Mina Bo. Wika ni Gio habang tinitingnan ang nasusunog na gusali. Ang mga designs, ang mga prototypes, wala na. Tumingin ako sa kanya, ang aking mukha ay naiilawan ng kulay kahel na apoy. Walang bakas ng pagkatalo sa aking mga mata. Akala nila ay nakuha nila ang lahat, Gio. But Leandro is a fool. He forgot that a master jeweler never puts her ultimate secret on paper. Anong ibig mong sabihin? Ang librong kinuha nila ay may mga disenyo, oo. Pero ang mga diamanting ibebenta nila sa charity auction, I have already encoded the micro-etchings on the real stones months ago. Paliwanag ko habang binubuksan ang aking laptop. Ang librong iyon ay isang patibong. Inilagay ko doon ang mga luma at maling codes na magtuturo sa kanila sa isang illegal mining source sa Africa na matagal nang minamanmanan ng Interpol. Isang kislap ng paghanga ang sumilay sa mga mata ni Gio. You planned this, even the betrayal of Pilar. I didn't plan for the pain, Gio, but I prepared for the possibility, sagot ko habang pinapahid ang uling sa aking pisngi. Ang pamilya Davila ay busog na busog ngayon sa akala nilang tagumpay. Hahayaan ko silang mabusog hanggang sa mabulunan sila. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, isang notification ang lumitaw sa aking screen. Isang live broadcast mula sa social media account ni Veronica. I am so happy to announce, wika ni Veronica habang nakasuot ng isang pamilyar na vongmin, na ang Davila Jewels ay magsasagawa ng isang engranding fashion show bukas upang ilunsad ang aming original collection. At may sorpresa kami, ipapakita namin ang DNA result ni Nico Davila. Naramdaman ko ang mabilis na pagpintig ng aking puso. Gagamitin nila ang aking anak upang pilitin akong lumabas sa anino. Ang rational kong kaisipan ay biglang nayanig. Alam nilang si Nico ang aking kahinaan. They are raising the stakes, Gio Bulongko. Gusto nilang kunin si Nico sa gitna ng show bukas. Anong gagawin natin? We will give them the show of a lifetime. Sagot ko, ang aking boses ay puno ng nakamamatay na katahimikan. Tell Jacinta to prepare the international media. Bukas ang corona na suot ni Veronica ang magsisilbing rehas na magkukulong sa kanilang lahat. Tumingin ako sa nagbabagang abo ng aking workshop. Ang apoy na ito ay hindi ang katapusan. Ito ang init na magpapatigas sa aking desisyon. Ang 12 taon ng aking pagiging martir ay tuluyan ng naging abo ngayong gabi. Ang bukas ay pag-aari na ng isang babaeng wala nang ititira para sa mga traitor. Ang amoy ng sunog na kahoy at natunaw na plastic ay tila dumidikit sa aking balat kahit malayo na kami sa guho ng aking workshop. Nakaupo ako sa loob ng isang lihim na safe house sa Tagaytay, habang ang malamig na hangin ng madaling araw ay pilit na pinapakalma ang aking nanginginig na kalamnan. Si Gio ay tahimik na naglalagay ng gamot sa aking mga paso sa braso. Ang bawat haplos niya ay maingat, puno ng respeto, at may dalang init na hindi nakakasunog, kundi nagpapagaling. Madam, your hands are too precious for these scars. Mahinahon niyang wika habang itinatali ang benda. Sa pagkakataong ito, hindi ko iniwas ang aking paningin. Sa gitna ng lahat ng pagtataksil, ang rasyonal kong kaisipan ay nagsasabing si Gio ang nag-iisang lohikal na kakampi na natitira sa akin. Huwag kang mag-alala, Mina. Ang bawat luhang pinigil mo ngayong gabi ay magiging mitya ng kanilang pagkagunaw. Naramdaman ko ang isang kakatuwang kilig sa aking dibdib, isang emosyong matagal ko nang ibinaon sa limot. Ngunit bago pa man lumalim ang katahimikan sa pagitan naming dalawa, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Jacinta.
Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng kanyang karaniwang ngiti. Mina, it's time you know the truth. Panimula ni Jacinta habang inilalapag ang isang lumang litrato sa lamesa. Litrato ito ng isang batang babae na nakatayo sa harap ng mansyon ng mga De Villa. I am not just a business rival of Eulalia. I am Jacinta de Villa Bernardo, ang bunsong kapatid ng ama ni Leandro na itinuring nilang patay na matapos nilang nakawin ang aking mana at ipahiya ako sa buong lipunan. Napatigil ako. Ang babaeng nagligtas sa akin sa bangin ay may sarili palang krus na pinapasan laban sa pamilyang sumira sa akin. Kaya niyo ba ako tinulungan para maging kasangkapan sa inyong paghihiganti? Tinitigan ako ni Jacinta ng diretso sa mata. Noong una marahil, ngunit nang makita ko ang katatagan mo sa loob ng 5 taon, nakita ko ang aking sarili sa iyo. We are both survivors of the same monster, Mina. At ngayon ang monster na yon ay balak kunin ang huling kayamanan mo, si Nico. Inilahad ni Jacinta ang plano para sa grand charity auction sa susunod na 2 araw. Ito na ang huling pagkakataon ng mga De Villa upang isalba ang kanilang kumpanya gamit ang mga nakaw na disenyo ni Mina. The Crown of the Empress will be the highlight of the show, paliwanag ko habang binubuksan ang aking laptop. Ang korona na suot ni Veronica ay may mga diamanteng dumaan sa aking laboratorio bago pa man nila ito makuha. Ginamitan ko ang mga ito ng invisible micro-etching. Under normal light, they look perfect. But under ultraviolet light, ang pangalang Wilhelmina Salcedo at ang illegal mining ID ng kanilang supplier sa Africa ang lilitaw sa bawat sulok ng bato. This is genius, Minatro Anijo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. But the stakes are too high now. Leandro just sent a subpoena. Inakyat na nila sa korte ang custody case ni Nico. They are planning to take him the moment you step into that auction hall. Hindi nila makukuha si Nico. Sagot ko ng may malamig na determinasyon. I have already arranged for a private transport with Jacinta's security. Ang bata ay mananatili sa loob ng French embassy sa oras ng auction. Gagamitin ko ang aking international immunity. But what about Pilar? Tanong ni Gio. She knows too much. Hayaan natin si Di Pilar, sabi ko habang tinitingnan ang aking reflection sa bintana. Ang taong nagtaksil dahil sa takot ay lalong matatakot kapag nakita na niya ang pagbagsak ng kanyang piniling panig. She is the weak link in their chain. Sa gitna ng aming pagpaplano, isang tawag ang pumasok sa phone ni Gio. Pagkatapos ng ilang sandali, humarap siya sa akin na may balisang mukha. Mina, Veronica just released a statement. Bukas sa gabi ng auction, ipapakita nila ang DNA result na magpapatunay na si Nico ay isang De Villa. At may kasama itong psychiatrist report na nagsasabing ikaw ay unstable at kailangang dumaan sa mental evaluation. Naramdaman ko ang matinding pait sa aking lalamunan. Ang mabulaklak na lason ni Veronica ay wala talagang hangganan. Gusto nilang kunin ang aking anak at ipakulong ako sa isang institusyon upang tuluyan na nilang maangkin ang aking mga disenyo. Let them play their dirty games. Bulong ko, ang boses ko ay parang isang talim na dahan-dahang pumuputol sa hangin. The more they lie, the harder the truth will hit them. Gio, ihanda ang UV scanners na itatago natin sa gitna ng runway. Jacinta, make sure every international journalist is there. Are you ready for this, Wilhelmina? Tanong ni Jacinta. Pagkatapos nito, wala nang balikan. Handa na ako, 5 taon na ang nakalilipas, Doña Jacinta. Sagot ko habang hinahawakan ang diamanteng nasa aking leeg. The diamond has been under pressure long enough. It's time for it to cut through the glass of their lies. Habang papalubog ang araw, na natili kaming 3 sa loob ng silid nagbibilang ng oras. Ang grand auction ay hindi na lamang tungkol sa sining o pera. Ito ay tungkol sa huling paghuhukom para sa mga De Villa. At sa pagkakataong ito, hindi ako ang biktima na nahuhulog sa bangin. Ako ang reyna na muling aakyat sa kanyang trono, bitbit ang apoy ng katotohanan. Ngunit sa dulo ng kabanatang ito, isang misteryosong envelope ang dinala ng isang courier sa safe house. Walang nakasulat na pangalan, tanging isang selyo ng pamilya De Villa. Sa loob may isang locket na pag-aari ng aking ama at isang maikling sulat. Ang katotohanan tungkol sa iyong ama ay hindi matatagpuan sa mga hiyas, kundi sa aming mga kamay. Pumunta ka ng mag-isa kung gusto mo pang marinig ang kanyang huling mensahe bago siya mamatay. Isang cliffhanger na tila sumusubok sa aking lohika. Patibong o katotohanan?
Ang kabanata ng aking buhay ay papalapit na sa rurok ng tensyon at kailangan kong maging mas matalas pa kaysa sa kahit anong hiyas na aking nililok. Ang loob ng courtroom ay amoy luma, puno ng alikabok at tensyon na sapat na upang gapiin ang sinumang mahina ang loob. Ngunit habang nakaupo ako sa tapat ng mahabang lamesa, suot ang aking puting terno na kasing talim ng aking paninindigan, ramdam ko ang bawat titig ng mga reporter sa aking likuran. Wala na ang maskara ni Madam W. Ngayong araw humaharap ako bilang si Wilhelmina Salcedo, ang babaeng pilit nilang binura sa mundo. Your Honor, panimula ng abogado ni Leandro, ang boses ay puno ng peking awtoridad. Ipinapakita ng mga dokumentong ito na ang aking kliyente, si Mr. Leandro de Villa, ay may karapatan sa batang si Nico. Hindi lamang dahil sa dugong dumadaloy sa kanya, kundi dahil sa kawalan ng katinuan ng kanyang ina. Inilapag nila sa lamesa ang psychiatric report na niluto ni Veronica. Isang dokumentong nagsasabing ako ay dumaranas ng matinding psychosis at ang aking pagtatago sa Paris ay isang patunay ng aking pagtakas sa realidad. Nakita ko ang mapanuyang ngiti ni Doña Eulalia mula sa kabilang panig ng silid. Ang bawat haplos niya sa kanyang mamahaling kwintas ay tila ba pagdiriwang na sa aking pagkatalo. Mina, ayaw ko sanang humantong tayo sa ganito. Wika ni Leandro nang tumayo siya sa witness stand. Ang boses niya ay gumaralgal, isang mahusay na pag-arte sa harap ng mga camera. I loved you, but I cannot let my son grow up in the hands of someone who is unstable. Ang pagpapanggap mo bilang Madam W ay isang malinaw na senyales na hindi ka na marunong kumilala sa kung ano ang totoo. Tinitigan ko si Leandro nang walang kahit anong emosyon. Ang rasyonal kong isipan ay nagtatala ng bawat salita niya bilang ebidensya ng kanyang sariling pagkabulok. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagmakaawa. Sa halip, marahan akong tumayo nang bigyan ako ng pagkakataon ng huwes na magsalita. Ang katotohanan ay hindi nasusukat sa kapal ng mga dokumentong kayang bayaran ng inyong pamilya, Leandro. Panimula ko, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa tahimik na courtroom. Sinasabi ninyong ako ay unstable dahil nagtagumpay ako sa Paris nang wala ang inyong tulong o dahil natatakot kayong aminin na ang babaeng itinapon nyo sa bangin ay mas matalino at mas matatag kaysa sa buong angkan ng De Villa. Your Honor, she's deflecting bulyaw ng kanilang abogado. I am stating facts. Patuloy ko habang inilalabas ang isang flash drive mula sa aking bulsa. Kung pag-uusapan natin ang katinuan, marahil ay dapat nating tanungin si Miss Veronica tungkol sa DNA results na iprinisinta niya. I have here a digital log mula sa laboratoryong pinanggalingan ng report na iyan. Ipinapakita rito na ang data ay binago 3 araw bago ilabas ang resulta. Isang malinaw na kaso ng forgery. Nakita ko ang biglang panalaki ng mga mata ni Veronica. Ang kanyang peking luha ay agad na natuyo na palitan ng matinding takot. At tungkol naman sa custody ni Nico, lumingon ako sa pintuan ng courtroom kung saan pumasok si Nico kasama si Gio. Ang bata ay mukhang seryoso, walang bakas ng takot. Ang batas ay may provision para sa discernment of the child. Nico is 5 years old and he is gifted. Hayaan nating ang bata ang magsabi kung sino ang tunay na nag-alaga sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Nico sa gitna. Ang bawat tunog ng kanyang maliliit na sapatos sa kahoy na sahig ay tila mga huling patak ng oras para sa mga De Villa. Tumingin si Nico kay Leandro pagkatapos ay sa huwes. That man, itinuro ni Nico si Leandro, ang kanyang boses ay malinaw at matapang. He sent people to follow us in Paris. He made Maman cry before I was born. I don't know him. My home is wherever my Maman is. And my Maman is the strongest person I know. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa courtroom. Ang bawat salita ni Nico ay parang mga tapyas ng brilyante na sumugat sa reputasyon ng mga De Villa. Nakita ko ang panginginig ng panga ni Leandro at ang pagkadurog ng anyo ni Doña Eulalia. Ngunit bago pa man makapagbaba ng desisyon ng huwes, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking naka-uniforme. Isang opisyal mula sa National Bureau of Investigation. Your Honor, we have orders to halt these proceedings. Wika ng opisyal habang naglalatag ng isang warrant. Ang pamilya De Villa ay nasa ilalim ng investigasyon para sa international diamond smuggling at money laundering. Kasasampalang ng reklamo mula sa Interpol. We need to take Mr. Leandro De Villa and Doña Eulalia for questioning. Naramdaman ko ang matinding kway-kam na dumadaloy sa aking mga ugat. Ang bawat piraso ng aking plano ay nagsisimula ng magtagpo.
ang huwad na katotohanang binuo nila, ay gumuho sa isang iglap. Mina, anong ginawa mo? Hiyaw ni Leandro, habang inaalalayan siya ng mga pulis palabas. I didn't do anything, Leandro's malamig kong sagot, habang inaayos ang aking suit. I just let your own greed finish what you started. Ang katotohanan ay hindi kailanman natatago sa ilalim ng mga hiyas. Nilalamon nito ang sinumang nagtatangkang magnakaw nito. Habang papalabas ako ng courtroom, bit-bit ang kamay ni Nico. Naramdaman ko ang paglapit ni Gio. Ang kanyang titig ay puno ng paghanga at proteksyon. The first battle is won, Mina. But the auction is tomorrow. Veronica escaped. She's heading for the jewels. Let her go to the auction, Pat. Sabi ko habang tinitingnan ang abot-tanaw ng Manila. Doon siya tuluyang mahuhulog. Because tomorrow the crown of the Empress will not crown a queen. It will mark a criminal. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, muling tumunog ang aking phone. Isang litrato ni Nico na pakuha mula sa malayo. Habang nasa loob kami ng courtroom, may kalakip na mensahe. The cage is open, but the bird is still within my reach. The auction will be his playground or his cemetery. Naramdaman ko ang biglang paghigpit ng aking hawak sa kamay ni Nico. Ang panganib ay hindi pa tapos. Ang huwad na katotohanan ay nailantad na, ngunit ang tunay na labanan sa gitna ng mga hiyas ay magsisimula pa lamang. Ang gabi bago ang charity auction ay balot ng isang kakatuwang katahimikan, tila ang buong Maynila ay naghihintay sa isang pagsabog na hindi pa naririnig ng marami. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking suite, sa loob ng French Embassy, kung saan pansamantalang ligtas si Nico sa ilalim ng diplomatikong proteksyon. Sa labas ang mga ilaw ng syudad ay nagniningning na parang mga diamanteng nakakalat sa madilim na tela ng gabi. Maman, are you going to wear the red dress tomorrow? Tanong ni Nico habang nakaupo sa higaan tinitingnan ang aking gown na nakasabit sa gilid. Yes, Nico. It's for a very special show. Sagot ko habang lumalapit sa kanya. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Tinitiyak na ang bawat hibla ng kanyang buhok ay ligtas sa aking paningin. Bukas pagkatapos ng trabaho ni Maman, aalis na tayo rito. Pupunta tayo sa isang lugar kung saan wala nang susunod sa atin. Will Tito Gio come with us? Napatigil ako ng sandali. Ang rational kong kaisipan ay palaging nagbabala laban sa mga ugnayang emosyonal, ngunit ang presensya ni Gio sa huling ilang araw ay naging isang matibay na pundasyon sa gitna ng lindol. We'll see, Nico, we'll see. Pagkalabas ko ng silid, sinalubong ako ni Gio at Doña Jacinta sa study room. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, puno ng mga mapa ng logistics at laboratory reports. The NBI is still questioning Leandro and Eulalia, but their lawyers are working overtime to get them out on bail before the auction starts. Ulat ni Gio, Veronica has also resurfaced. She's at the Davila mansion right now preparing the jewels. She's desperate, Mina. She knows that without this auction, the company is bankrupt. Let them out, malamig kong sabi. Habang binubuksan ang aking laptop. Gusto ko silang naroon sa auction. I want them to witness their own destruction in front of the people they've been deceiving for decades. Inilahad ko sa kanila ang huling plano. Ang crown of the Empress ay dadaan sa isang huling inspection bago ilabas sa runway. Doon namin ikakabit ang UV sensors na mag-a-activate sa gitna ng biddings. Ang bawat tapyas ng diamante sa corona ay maglalabas ng mga lihim na codes na magpapatunay na ang mga hiyas na iyon ay illegal na nakuha. But Mina, the threat against Nico, it's not coming from Leandro or Veronica anymore. Babala ni Jacinta. The stalker, the one sending those photos. We trace the signal. It's coming from someone who was close to your father. Someone who knows the Salcedo code as much as you do. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Kung hindi ang mga De Villa ang nasa likod ng pananakot kay Nico, sino? Mayroon bang ibang tao na nais ang aking mga disenyo o ang aking buhay? Biglang tumunog ang telepono sa loob ng suite. Isang tawag mula sa security gate ng embassy. Madam, may isang lalaki rito na nagpapakilalang tauhan ni Mr. Leandro De Villa. May dala siyang mensahe na para sa inyo lamang, wika ng gwardya. Let him in but search him thoroughly, utos ko. Pagkalipas ng ilang minuto, isang lalaking nakabarong ang pumasok. Hindi siya tauhan ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay pamilyar, siya ang dating kanang kamay ng aking ama, si Mr. Valdez, na akala ko ay namatay na sa parehong aksidente 5 taon na ang nakalilipas. Wilhelmina, paus niyang simula.
Don't go to the auction tomorrow. It's a trap that goes beyond diamonds. Leandro doesn't know but Veronica is planning to frame you for a crime you didn't commit, ang pagpaslang sa sarili mong tiyahin na si Pilar. Anong ibig mong sabihin buhay si Di Pilar? Sigaw ko. Wala na siya, Mina. Natagpuan siya sa lumang workshop mo kaninang hapon. Leandro used her then Veronica silenced her to make sure there are no witnesses to their smuggling. At ang ebidensya, itatanim nila sa bag mo bukas. Naramdaman ko ang matinding pait at galit. Ang huling pamilyang mayroon ako kahit pa nagtaksil siya ay naging biktima ng kanilang kasakiman. Ang rational kong kaisipan ay nagsimulang mag-calculate ng bawat galaw. Ang bawat luha ay naging bakal sa aking dibdib. Salamat sa babala, Mr. Valdez. Sabi ko nang may malamig na determinasyon. But I'm not running. If they want a murder case, I'll give them the real murderer on a silver platter. Pagkaalis ni Valdez, humarap ako kina Gio at Jacinta. Change of plans. We're not just exposing diamonds tomorrow. We're exposing a killer. Mina, it's too dangerous. They could kill you too. Pag-aalala ni Gio, hinawakan niya ang aking balikat ng mahigpit. Hindi nila ako mapapatay, Gio. Because for the first time, I'm not playing by their rules. Tinitigan ko siya ng may matatalas na mata. Hinding-hindi nila makukuha ang anak ko at hinding-hindi nila makukuha ang aking dangal. Bago matapos ang gabi, isang huling mensahe ang pumasok sa aking phone. Isang video clip ng aking ama kuha ilang minuto bago ang aksidente. Nakikipagtalo siya kay Doña Eulalia tungkol sa isang lihim na vault sa ilalim ng De Villa Mansion. Ang hiyas na ito ay hindi sa inyo, Eulalia. Ito ay para sa kinabukasan ng apo ko, hiyaw ng aking ama sa video. Naramdaman ko ang pagtulo ng isang butil ng luha, ngunit agad ko itong pinunasan. Ang bisperas ng paghuhukom ay tapos na. Bukas ang bawat hiyas na kanilang ipinagmamalaki ay magsisilbing mga kuko na hihila sa kanila pababa sa impyerno. Kinuha ko ang aking blood diamond necklace at isinuot ito. Ang kislap nito sa dilim ay tila isang babala. Ang laro ay nasa rurok na at sa pagkakataong ito ako ang susulat ng huling kabanata. Ngunit paglabas ko ng silid upang tingnan si Nico na patigil ako. Ang pinto ng kanyang kwarto ay bahagyang nakabukas. Ang gwardyang nakabantay sa labas ay nakasandal sa pader walang malay. Ang silid ay walang tao. Si Nico ay nawawala. Sa ibabaw ng kanyang unan, may isang maliit na origami na hugis brilyante, isang bagay na tanging ang aking ama lamang ang marunong gumawa. At sa loob nito may nakasulat na dugo. The auction is his playground, or his cemetery. See you tomorrow, Madam W. Naramdaman ko ang pagguho ng mundo, ngunit ang aking isipan ay nanatiling malamig at matalas. Ang tunay na labanan ay hindi na lamang sa pagitan ng mga hiyas. Ito ay isang laban para sa huling hininga ng aking nakaraan at ang kinabukasan ng aking anak. Ang paningin ko sa dugong nakasulat sa origami ay tila nagpapatigil sa pag-ikot ng aking mundo, ngunit hindi ko hinayaang lamunin ako ng panic. Walang luha, walang sigaw. Sa loob ng isang segundo, pinatay ko ang anumang emosyong maaaring maging kahinaan ko. Ang rational kong kaisipan ay mabilis na nagdugtong sa mga piraso ng impormasyon. Ang hugis ng origami, ang mensahe ng aking ama sa video, at ang gabi ng auction. Mina, nasaan si Nico? Ang boses ni Gio ay nanginginig nang pumasok siya sa silid at nakita ang walang lamang higaan. Dinala nila siya sa ilalim ng De Villa Auction Hall. Malamig kong sagot habang mahigpit na ikinukuyom ang aking mga kamao. May isang lumang vault doon na tanging ang ama ko at ang mga De Villa ang nakakaalam. Gusto ni Veronica na isuko ko ang lahat kapalit ng buhay ng anak ko. Tatawag ako ng mga pulis. Susugurin natin ang lugar. Mabilis na utos ni Jacinta. Hindi. Kapag nakita nilang may pulis, sasaktan nila si Nico. Pinigilan ko siya. Tumingin ako kay Gio, ang aking mga mata ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Gio, alam mo ang disenyo ng mga vault. Papasok ka sa ilalim ng gusali habang kinukuha ko ang atensyon nilang lahat sa entablado. Ililigtas mo ang anak ko habang sinusunog ko ang kanilang imperyo sa harap ng buong mundo. Pagdating ko sa Grand Auction Hall, ang buong lugar ay nagliliwanag sa karangyaan. Ang mga mamahaling chandelier ay naghuhulog ng ginintuang liwanag sa mga panauhin na nakasuot ng kanilang pinakamagarang kasuotan. Sa gitna ng silid nakatayo si Doña Eulalia na tila ba hindi siya nanggaling sa investigasyon ng NBI kaninang umaga. Ang kapangyarihan at pera ng mga De Villa ay nagbigay sa kanila ng pansamantalang kalayaan,
ngunit ito na ang kanilang huling gabi ng pagiging palalo. Nakita ko si Leandro na nag-aabang sa pinto. Nang makita niya ako, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit siya at bumulong sa aking pandinig. Ang kanyang hininga ay amoy alak at katusuhan. Mabuti naman at dumating ka, Wilhelmina. O dapat ba kitang tawaging kriminal? Wika niya. Nasa amin ang bata at nasa bag ng tauhan ko ang dugo ang damit na ginamit ni Veronica para patahimikin si Pilar. Pirmahan mo ang paglilipat ng lahat ng patents ng Salcedo Academy sa amin at umamin ka sa media na ikaw ang pumatay sa tiyahin mo. Kapag ginawa mo iyan, ibibigay ko sa iyo ang anak mo. Tinitigan ko ang asawang minsang nangako sa akin ng walang hanggang pag-ibig. Wala na akong makitang tao sa kanya. Isa na lamang siyang halimaw na nilamon ng sariling kasakiman. Masyado kang nagmamadali, Leandro. Malamig kong sagot, ang aking boses ay hindi nanginginig kahit na ang buhay ng anak ko ay nakataya. Tatayo ako sa entablado mamaya. Siguraduhin mo lang na ang mata ng lahat ay nakatingin sa akin, dahil ang palabas na ihandog ko ay hindi mo kailanman malilimutan. Iniwan ko siyang nakatayo doon habang naglalakad ako patungo sa unahan. Sa entablado nagsimula ng magsalita si Veronica. Nakasuot siya ng isang puting gown na nagpapanggap ng inosensya at sa kanyang ulo ay nakapatong ang Crown of the Empress, ang pinakamahalagang piyesa ng gabi. Ang mga diamante nito ay kumikinang nagnanakaw ng atensyon mula sa lahat. Ladies and gentlemen, panimula ni Veronica. Ang boses niya ay malambing at puno ng kaplastikan. Ang korona na ito ay simbolo ng aming katatagan. Sa kabila ng mga paninira ng aming mga kalaban, ang De Villa Jewels ay mananatiling reyna ng sining. $1 milyong para sa korona, sigaw ng isang dayuhang mamimili. 2 milyon na sabat ng isa pa. Habang tumataas ang presyo at lumalawak ang ngiti ni Doña Eulalia, dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan. Ang bawat hakbang ng aking sapatos sa marmol na sahig ay umaalingaw-ngaw, pinapatahimik ang mga bulungan sa paligid. $5 milyong, malamig kong anunsyo, napatigil ang lahat. Napatingin si Veronica at Doña Eulalia sa akin. Ang mukha ni Leandro ay nagdilim, ngunit bago ko ilabas ang aking salapi, patuloy ko habang umaakyat sa entablado bilang isang international na buyer at eksperto sa mga hiyas, hinihiling ko na dumaan ang koronang iyan sa isang ultraviolet authentication. Standard procedure ito para sa mga pambihirang diamante upang mapatunayan ang kanilang pinagmulan. Hindi na kailangan yan. Mabilis na pagtutol ni Veronica ang kanyang boses ay biglang tuminis sa kaba. Ang koronang ito ay may sertipiko mula sa "Kung wala kayong itinatago, wala kayong dapat ikatakot." Putol ko sa kanya, ang aking titig ay kasing talim ng isang punyal na nakatutok sa kanyang lalamunan. Lumingon ako sa mga international na mamimili. Tayo ay nag-i-invest ng milyon-milyon. Hindi ba't karapatan nating malaman kung ang binibili natin ay isang obra maestra o isang nakaw na basura? Sumang-ayon ang mga panauhin. Walang nagawa si Doña Eulalia kundi senyasan ang mga technician na patayin ang mga pangunahing ilaw at i-on ang mga ultraviolet lights na maaga kong ipinasadya kay Gio. Nang bumalot ang lilang liwanag sa buong ballroom, ang lahat ng mata ay natuon sa Crown of the Empress. Isang sabay-sabay na singhap ang pumuno sa silid. Sa ilalim ng UV light, ang mga diamanteng kanina ay malinaw at dalisay ay naglabas ng mga nakatagong letrang kumikinang sa kulay asul. Sa mismong sentro ng corona, malinaw na nakaukit ang mga salitang, "Ano ito?" sigaw ng isang bilyonaryo mula sa Europa. Blood diamonds, ninakaw na disenyo. Namutla si Doña Eulalia at napakapit sa kanyang baston. Si Veronica ay napaatras, sinusubukang hubarin ang corona, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng labis. Habang ang lahat ay nasa estado ng pagkagulat, hinubad ko ang maskarang puntas na nagtatago sa aking mukha. Ang mga reporter na nasa harap ay nagkanya-kanyang kuha ng litrato. Ako ang multo na nilikha ninyo, 5 taon na ang nakalilipas. Ang aking boses ay malakas, rasyonal, at walang bahid ng pagmamakaawa. Ako si Wilhelmina Salcedo, ang orihinal na lumikha ng bawat disenyong ipinagmamalaki ng pamilyang ito. Hindi lamang sila mga magnanakaw ng sining. Sila ay mga mamamatay tao. Ini-on ko ang projector screen sa likod gamit ang isang remote na hawak ko. Sa halip na mga larawan ng alahas, lumabas ang security footage mula sa lumang workshop.
Malinaw na makikita sa video si Veronica na pilit pinaiinom ng lason si Di Pilar habang pinapanood siya ng mga tauhan ni Leandro. Iyan ang babaeng sinasamba ninyo bilang head designer. Turo ko kay Veronica na ngayon ay napaluhod, sa entablado umiiyak at sumisigaw ng pagtanggi. Eksaktong bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok ang mga ahente ng NBI armado ng mga warrant of arrest. Kasabay nila ay si Gio at sa kanyang mga bisig ligtas at walang galos ay ang aking anak na si Nico. Naramdaman ko ang pagkatunaw ng yelo sa aking puso nang makita ko si Nico. Tumakbo siya patungo sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit ang tanging sandali kung saan pinayagan ko ang aking sarili na magpakita ng kahinaan, ngunit mabilis ko ring ibinalik ang aking matatag na tindig. Huli na ang lahat para sa inyo. Bulong ko kay Leandro habang pinoposasan siya ng mga autoridad. Ang imperyo ng mga Davila ay gumuho sa harap ng mismong lipunang kanilang sinasamba. Si Doña Eulalia ay bumagsak sa sahig, hawak ang kanyang dibdib habang kinakapos ng hininga sa tindi ng hiya at pagkadismaya. Ang pangalan ng kanyang pamilya ay naging basahan sa loob ng isang gabi. Ngunit habang kinakaladkad ng mga pulis si Leandro, isang biglaang galaw ang yumanig sa lahat. Sa tindi ng kanyang pagkasira ng isip at kawalan ng pag-asa, naagaw ni Leandro ang baril mula sa baywang ng isang hindi handang pulis. Nagkagulo ang mga tao. Nagsigawan ang mga panauhin at nagtakbuhan palabas. Hinarangan ako ni Gio upang protektahan kami ni Nico. Ngunit hindi itinutok ni Leandro ang baril sa akin. Sa halip hinawakan niya si Veronica sa leeg, itinatago ang sarili sa likod ng babaeng naging kasabwat niya sa pagwasak ng aking buhay at inilapat ang dulo ng baril sa sentido nito. Huwag kayong lalapit, papatayin ko siya. Papatayin ko ang lahat. Sigaw ni Leandro, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang kabaliwang wala ng lunas. Ang dating mapagmataas na asawa ay isa na ngayong desperadong halimaw na na-corner sa sarili niyang kuta. Ang mga pulis ay naglabas ng kanilang mga armas, pinalilibutan ang dating magkasintahan. Ang bulwagan ng mga hiyas ay naging isang madugong entablado ng paghuhukom. Ang buong ballroom ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan, na tila ba ang bawat hininga ng mga panauhin ay naghihintay sa huling pagbagsak ng kortina. Sa gitna ng entablado si Leandro ay tila isang sirang estatwa, nanginginig ang mga kamay, habang hawak ang baril ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagitan ng takot at matinding kabaliwan. Si Veronica, ang babaeng minsang naging lason sa aking buhay, ay wala nang magawa kundi ang humikbi ng walang tunog habang nakadikit ang malamig na bakal sa kanyang sentido. Mina, gawin mong maayos ang lahat. Sabihin mo sa kanila na nagkamali ka lang. Ibalik mo ang pera at ang kumpanya kundi papatayin ko siya, hiyaw ni Leandro. Ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng isang makapangyarihang Davila. Ito ay boses ng isang talunang aso na wala nang mapuntahan. Humakbang ako ng pasulong, hindi dahil sa takot para kay Veronica, kundi dahil sa rasyonal na pangangailangang tapusin na ang sarswelang ito. Hinarangan ako ni Gio, ngunit marahan kong itinulak ang kanyang kamay. Tinitigan ko si Leandro ng diretso sa mata, walang galit, walang puot, tanging isang malalim at malamig na pagkaawa. Put down the gun, Leandro. You are making yourself more pathetic than you already are. Wika ko, ang boses ko ay kasing talas ng isang bagong hasang scalpel. Tingnan mo ang sarili mo. Ang lalaking pinakasalan ko noon ay isang Davila na may dangal kahit huwad. Pero ang lalaking nasa harap ko ngayon, isa ka na lang kriminal na nagtatago sa likod ng isang babaeng katulad mo ay wala ring kwenta. Mina, please help me. Pagmamakaawa ni Veronica, ang kanyang mga luha ay naglalawa na sa kanyang pisngi. Hindi kita ililigtas, Veronica. Ang hustisya ang magliligtas sa iyo mula sa iyong sariling kasamaan. Sagot ko nang hindi inaalis ang tingin kay Leandro. Leandro, barilin mo siya kung gusto mo. Pero tandaan mo, sa sandaling kumulog ang putok na yan, masisiguro mo ang iyong habambuhay na pagkabulok sa bilangguan nang walang kahit isang sentimo para sa iyong piyansa. You lost, Leandro. Ang bawat tapyas ng diamanting suot nyo ay selyo na ng inyong katapusan. Sa tindi ng aking pananalita, tila natauhan si Leandro. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak at ang lakas na kanina ay nagpapatayo sa kanya ay biglang naglaho. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baril. Sa isang mabilis na pagkilos, dinaluhong siya ng mga ahente ng NBI at pinusasan. Isang malakas na paghikbi ang kumawala sa kanyang dibdib habang kinakaladkad siya palabas ng ballroom
ang huling pagtangis ng isang imperyong itinayo sa kasinungalingan. Kasunod nito ang pagdakip kay Veronica. Habang inaalalayan siya ng mga pulis, tinitigan niya ako ng may matinding inggit at takot. Ngunit hindi ko na siya binigyan ng kahit isang segundo ng aking atensyon. Ang anino ng kanilang pananakit ay tuluyan ng pinalis ng liwanag ng katotohanan. Lumapit ako kay Doña Eulalia na ngayon ay nakaupo sa sahig tila isang lantang gulay. Ang kanyang mapagmataas na mukha ay wala ng bakas ng awtoridad. Hinubad ko ang aking blood diamond necklace at marahan itong inilapag sa kanyang tapat. The diamonds you loved more than your own soul just took everything from you, madam. Bulong ko sapat lang para siya lang ang makarinig. Ang hiyas na ito ay hindi para sa inyo. Ito ay para sa mga biktima ng inyong kasakiman. Ang pangalang Davila ay magsisilbi na lamang na babala sa bawat pahina ng kasaysayan. Naramdaman ko ang mabilis na paglapit ni Nico at Gio. Binuhat ni Gio ang aking anak at niyakap kaming dalawa. Sa gitna ng kaguluhan ng mga reporter at mga pulis, nahanap ko ang kapayapaang matagal kong hinanap. Ang bawat lamat sa aking puso ay tila napuno ng isang uri ng lakas na hindi kayang nakawin ng kahit sino. Pagkalipas ng ilang buwan, ang balita tungkol sa pagbagsak ng mga Davila ay tuluyan ng humupa. Si Leandro at Veronica ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo, habang si Doña Eulalia ay nananatili sa isang pasilidad dahil sa kanyang lumalalang kalusugan. Ang kanilang mga ari-arian ay nasequester at ginamit upang bayaran ang mga pinsalang ginawa nila sa mga legal na minahan at sa mga biktima ng kanilang smuggling. Nakatayo ako ngayon sa harap ng bagong gusali ng Salcedo Academy of Fine Jewelry. Hindi ito ang mansyon ng mga Davila, ngunit ang bawat pader nito ay pundasyon ng dangal at katotohanan. Dito ang mga kabataang sining ay tinuturuan kung paano lumikha ng kagandahan nang walang dinudumihang kamay. "Mama, are you ready for the ribbon cutting now?" Tanong ni Nico na ngayon ay masigla at puno ng kagalakan. "Handa na ako, Nico," sagot ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Lumapit si Gio, dala ang isang maliit na asul na kahon. Inabutan niya ako ng isang simpleng singsing na gawa sa pilak, walang diamante, tanging isang malinis na disenyo ng agos ng tubig. A gift for the new queen. No strings attached, just pure respect. Ngumiti ako sa kanya, isang tunay at mapayapang ngiti. Hindi ko kailangan ng diamante upang maramdamang mahalaga ako. Ang tunay na hiyas ay ang buhay na binuo ko muli mula sa mga abo. "Salamat, Gio," sabi ko habang tinatanggap ang singsing. Ang landas ng paghilom ay hindi mabilis at hindi rin ito madali. Ngunit sa bawat hakbang ko palayo sa nakaraan, nararamdaman ko ang ningning ng aking sariling kaluluwa. Ang bawat tapyas ng aking tadhana ay ako na ang may hawak. Wala ng Leandro, wala ng Eulalia, at wala ng mga aninong susunod sa akin. Tumingin ako sa langit ng Maynila. Ang araw ay nagsisimula ng sumikat, nagbibigay ng bagong liwanag sa lungsod. Ang bagyo ay tapos na, at sa gitna ng katahimikan narinig ko ang sarili kong tinig, isang boses na hindi na nanginginig, isang boses na malaya. "I am Wilhelmina Salcedo, at ito ang simula ng aking walang hanggang ningning." 2 taon na ang nakalilipas simula nang gumuho ang imperyong itinayo ng mga Davila sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Sa loob ng 2 taong iyon, natutunan ko na ang tunay na oras ay hindi sinusukat ng mga mamahaling relong ginto, kundi ng bawat segundong malaya kang humihinga ng walang takot sa iyong dibdib. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng Salcedo Academy of Fine Jewelry. Ang gusaling ito ay hindi lamang gawa sa semento at salamin. Bawat sulok nito ay pundasyon ng aking dangal. Mula rito tanaw ko ang dagat na tahimik na yumayakap sa pampang ng Maynila. Ang bawat alon ay tila nagpapaalala sa akin na ang bawat bagyo ay may hangganan, at ang bawat pagkabasag ay pagkakataon para sa isang mas matibay na pagkabuo. "Maman, look, I finished my first wire wrap design," wika ni Nico, habang patakbong lumalapit sa akin. Binuhat ko ang aking anak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi dahil sa kinang ng mga hiyas sa paligid, kundi dahil sa purong kagalakan ng paglikha. Sa kanyang murang edad, tinuruan ko siya na ang sining ay dapat may kaluluwa at ang bawat disenyo ay dapat marangal. Pumasok si Gio sa aking opisina, dala ang isang makapal na folder ng aming mga bagong international partnerships. "The Paris exhibit was a total success, Mina. They are calling your Phoenix collection the rebirth of modern Filipino artistry." Ngumiti ako kay Gio.
Ang ugnayan namin ay hindi naging mabilis o mapusok. Ito ay naging parang pagtapyas sa isang diamante maingat rasyonal at puno ng respeto. Natutunan kong magbukas muli ng puso, hindi dahil kailangan ko ng tagapagligtas, kundi dahil natagpuan ko ang isang taong marunong rumespeto sa aking kapangyarihan. Salamat, Gio. Hindi natin ito magagawa kung wala ang iyong katapatan, sagot ko. Tumingin ako sa huling balita tungkol sa pamilya de Villa na nakalapag sa aking lamesa. Si Leandro at Veronica ay nananatili sa likod ng rehas, habang ang kanilang kumpanya ay tuluyan ng binili ng mga banyagang investor. Si Doña Eulalia naman ay balitang nananatili sa isang tahimik na pasilidad mag-isa at pilit na kinakausap ang mga anino ng kanyang nakaraan. Wala na akong naramdamang puot. Ang katarungan ay hindi laging tungkol sa paghihiganti. Minsan, ito ay tungkol lamang sa pagpapahintulot sa tadhana na ibalik sa mga tao ang bunga ng kanilang sariling mga kamay. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa 12 taon ng aking pagiging martir ay ito. Ang ningning ng isang babae ay hindi nanggagaling sa mga hiyas na suot niya sa leeg o sa mga brilyanteng nakakabit sa kanyang korona. Ang tunay na ningning ay nagmumula sa apoy ng kanyang karanasan, sa talas ng kanyang isipan, at sa tibay ng kanyang paninindigan na hindi na muling magpaapi. Inayos ko ang aking suit at tiningnan ang aking reflection sa salamin. Wala na ang mahiyaing Wilhelmina na natatakot sa sarili niyang anino. Ang babaeng nasa harap ko ngayon ay si Wilhelmina Salcedo, ang sining ang manggagawa at ang reyna ng sarili niyang tadhana. Handa ka na ba, Madam? Tanong ni Gio habang inaalalayan ako patungo sa conference room. Handang-handa na sagot ko ng may rasyonal at mapayapang tinig. Lalakad ako sa gitna ng silid na punong-puno ng mga makapangyarihang tao, hindi upang humingi ng kanilang pagsang-ayon, kundi upang ipakita sa kanila kung paano bumuo ng isang buhay na mas matigas pa sa diamante. Ang aking kwento ay hindi natapos sa bangin ng Benguet. Ito ay nagsimula muli sa bawat tapyas ng aking mga karanasan, dahil ang tunay na hiyas ay ang dangal na hindi kayang nakawin ng kahit sino. At sa pagkakataong ito ako, na ang may hawak ng bawat kislap ng aking kinabukasan.